May dumating ang package ang aking mga inay kanina at bali matagal na nga yung naipadala pero kanina nga lang dumating. Iyan nga ipadala ng kanilang hipag na nakabase na nga sa Canada. At iyan nga ipaghahati-hatian ng apat na magkakapatid kabilang na nga ang aking inay. Ang nagpadala nga niyan ay asawa ng tito ko at yung tito ko naman ay kapatid nga ng aking inay. Matagal nang wala sa mundong ibabaw ang tito ko pero yung asawa niya ay talaga namang hindi kami nakakalimutang padalhan. Lagi nga yung nakaalalay sa amin mapapinansyal or kahit sa anong bagay. At naalala ko nga nung pandemic talagang nagpadala yan sa amin ng pera kasi siguro inisip niya kami ay magugutom. Ang sabi ko nga ay di ba't pagka yung sa iba pag wala na yung kadugo mo ay parang wala nang pakialam pero siya ay talagang hindi pa kami nakakalimutan. Ay talagang lagi kaming may padala diyan, mapa-package, mapa-pera, talagang hindi kami nakakalimutan niyan. At napakadami nga niyang pinadala at banlalaki pa nga. Nandyan nga yung Coffee Mate, kape, sabon, tapos yung luncheon meat, tapos yung paborito ni grade 7 na Nutella. At meron nga ding mga vitamins, tapos meron pang toothpaste, toothbrush, bag, basta lahat damit. At meron pang mga libro, sapatos, tapos mga kung ano-ano pang mga anik-anik. At dahil bago nga lang uli nakita na aking inay ang kanyang kapatid na si Tita Osa, nga eto nga binigyan nga siya ng mga damit. Ay bang gaganda nga ng mga damit ay parang ang gusto kong hingin yung isa. Charing. At nung nakauwi na nga sila, yung kaparte naman ng aking inay na galing nga sa Balikbayan box ay papartihin naman sa aming mga anak niya. At eto nga nagbuena mano na nga kami sa may Nutella. Abay paborito yan ni grade 7 kasi nga naalala ko nung nag-abroad pa ang kuya ko pag nag-uuwi niyan ay talaga namang si grade 7 lamang ang nakakaubos. Iyan nga ay hindi tatantanan ni grade 7 hanggat hindi nga ubos ang isang garapon. Ang sabi ko nga ay magpahinga ka naman at paabutin mo naman na 1 linggo. At ako nga ay hindi pala kainiyan pero sabi sa akin ni grade 7 ay mama tikman mo napakasarap. At ayun nga nung matikman ko ay masarap pala kasi nga hindi naman ako pala kain ng mga matatamis. At makikiagaw pa ba naman ako dito lang sa mga bata dito sa amin kulang na kulang pa nga iyan. At pati nga si criminology pati nga si Yums ay talaga namang hindi nga yan tinantanan. At dahil wala nga kaming tasty ay mari nga ang ginawa nilang tinapay at yung Nutella nga ang ginawa nilang palaman. Ang sabi ko nga ay Monay ang kunin yung tinapay at wag nga ay ang mari pero ayaw nga nila ng Monay at mas ginusto nga nila yung mari. At kanino ko pa nga rin sila sinasabi na sabi ko nga ay tama at baka naman ka ako masobrahan. Ay talaga namang ayaw magpasaway kaya nga sabi ko ay sige bahala na kayo sa buhay ninyo. Charing. At yung bata nga na akala ko ay naggagawa ng assignment ay eto nakasalisin na naman at bumabanat na naman nga. At maya-maya naman ay dumating naman si ABM at tuwang-tuwa nga sa kanyang nakuha. Yan nga ay nagpapabili sa akin ng puting sapatos pero sabi ko nga sa kanya sa Pasko na kita ibibili. At tamang-tama nga na ito nga nakuha ng akin inay dahil gustong-gusto nga ito ni ABM. Marami nga padalang sapatos pero dahil nga malalaki ang aming mga paa ay hindi nga rin kakasya kaya nga hindi na kinuha ng aking inay. Kaya nga nung makita niya itong puting sapatos, talagang kinuha niya kaagad dahil naisip nga niya si ABM. At dahil meron pang mga libro, ay sabi ko nga kay ABM, pumili ka dahil nga diba sa kanyang course na accounting. Ayun lang, salamat!